So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, nagsalita na nga po itong si Arnel Ignacio patungkol dun sa kanyang acquisition ng 1.4 billion na lupa sa tabi ng NAIA na posible nga pong mauwi sa kasong plunder. At guess what, mga kababayan? Ang tinuturo niya ngayon na nag-utos sa kanya para nga bilhin niyang lupa po na yan, walang iba kundi si Digong. So yun, sige, turo mo yung nakakulong nung magagawa niyan. So tinan nyo to ha, pakita ko sa inyo, no? Okay. Well, ito ha, personally mga kababayan, medyo nalalabuan po ko sa explanation nga po ni Arnel Ignacio dito. So pag-usapan natin. So ito ha, nakita ko to sa ABS-CBN News. Okay? So sabi dito, okay, former OWA Chief Arnel Ignacio says the controversial 1.4 billion land acquisition deal has been under discussion since 2018. So, panahon pa ni Digong. He says all requirements were met and a special allotment release order was issued. Diba? According to Ignacio, the deal was presented to the OWA board and truly reviewed by its technical working group. He also says land bank assessed the property's value. Actually, mga kababayan, ito nyo, base po kasi sa complaint nga po dito kay Arnel Ignacio, hindi naman po problema yung pagbili ng lupa. Ang problema po kasi dito, allegedly, kumulimbat po ng pera galing po sa tax na nakakahalaga nga po ng 100 million pesos. So, para mas maganda, no, para makuha natin yung point dito, babalikan natin yan na merong video dito si Arnel. Okay. So, dun muna tayo no, sa pag-amin nga ni Arnel na nag-utos sa kanya na bumili nga ng lupa po na yan si Digong. Tingnan nyo to ha. Turo mo nakakulong na yun. Anong magagawa niyan? Tingnan nyo to. Ay para sa aking pinagsisilbihan ng mga OFWs. Ang tanging nararamdaman ko, namimiss ko yung mga kakulutan nyo, yung mga kwento ninyo, may kwenta o wala. Tayo lagi nagkakasama. Teka lang. Nagmamakaawa. Iyak ulit tayo. Iyak tayo ulit yan. Iyak ganyan. Habang nakikinig. Teka lang. Hindi. Hindi, makisampat siya tayo. Nagmamakaawa eh. Yan. Okay ba to? Ganyan. Pakinggan natin. Pawawa naman. Ginawa ko lamang ang lahat ng ginawa ko dahil kaparte na kayo ng aking pamilya. Kayo na itinuring kong nanay, tatay, ate, pinsan, lahat na. At yung pagsisilbi ko sa inyo, hindi ko lamang yan ginawa dahil yan ang inutos sa akin ng ating Pangulo. O hindi. Sabi sa inyo eh. Hindi niya lang yan ginawa. Ako kasi yung pagkakaintindi ko ewan ko lang kung meron kayo pagkakaintindi dun sa sinabi niya. So, kung hindi niya lang daw ginawa yung pagbili nga ng lupa, kasi ito yung issue sa kanya eh, na hindi daw ito yung inutos sa kanya ng dating Pangulo, na si Digong. Silbi ko sa inyo, hindi ko lamang yan ginawa dahil yan ang inutos sa akin ng ating Pangulo. O hindi, kaparte na yan ang buhay ko na asikasuhin kayo. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay niyo sa aking pagtitiwala. Maraming beses tayo nagkakasama. Yung siguro, yung trabaho niya bilang OWA, yung pagtulong nga sa FW. Well, mga kababayan to be fair, no? Nung panahon po na si Arnel Ignacio OWA chief, nung panahon nga ni Digong, nasa Saudi ata ako nun. Tama ba? Alcobar. Nasa Alcobar ata ako nun. And actually, siya, approachable siyang tao. Pero ang point kasi natin dito, iba yun eh. Iba yung trabaho niya dati na maayos naman yung ginagawa niya. Iba naman yung issue tungkol nga dito sa lupa. So, ihiwalay po natin yun. Ayan yung medyo hindi natin naintindihan na porket nagtatrabaho, porket maayos, na totoo naman, iba yung issue niya sa tungkol nga dito sa pera. Iba yun. Paghiwalayin po natin yun. Huwag po natin pagsamahin kasi nga po, malilito po tayo dito. So, ngayon mga kababayan, no, ito nga po yung next video dito, ito yung explanation niya. So, pakinggan natin para maintindihan natin yung side niya. So, tingnan natin to. I have been serving
Hindi ko kayo pinagtaksilan. Ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value, and it is exactly the amount that we will pay. So, And so ngayon, ang tinuturo niya dito, Land Bank. No? Actually, may mas mabang video pa dito eh. Teka. Yun, so nakita ko na. So ito yung pala yung mahabang version. So play natin ulit ha. 3 minutes. Napakarami ninyo pong tawag sa akin at hiling ng ako'y makausap na ako ay nag-decline muna. Sapagkat itong pangyayaring ito ay talagang nagulat ako. So minabuti namin na suriin mabuti at aralin kung paano kami magre-respond. So, gusto ko lang sa inyong isalaysay ang totoo. Ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at sinasabing transaksyon. 2018 pa ho ito nagsimula. Ako pa lang ay DA at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then napag-usapan din ito sa Senado. Nung ako ay nag-apila kung paano ako magkakaroon ng flexibility sa funds. So, we've worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So, sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa na bigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuurin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak, na kaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So ito po ang katotohanan ng kwento. Actually, meron bang anomalous? May anomalyan deal ba dito? So, kasi actually mga kababayan, no? Base sa nakuha nating info, yung lupa po na yan, pagmamayaring ng mga Medina. So actually, nakatipid pa nga yung gobyerno dyan, no? Kasi ang alam ko, 2 billion ata yung unang presyo niyan eh. So nabili nga po ito ng OWA ng 1.4 billion. So okay na, 'di ba? Ayun ang nakuha kong info ah. Pero meron siyang hindi sinasabi dito eh. So kaya ho ako nagugulat sa mga pangyayari. Nung 2018 pa nga lang, isinulong na ito. Kaya nung sinasabi na hindi ito bagay sa OFW, nagulat ako. Kasi this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito katabing-katabi lamang katapat ng Terminal 1 is 6,499 square meters. At makakapagtayo tayo doon ng actually sa aming vision paraiso nila eh. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo doon sa makita natin na mabuo ito, narito tayo, itong pinag-uusapan natin. Yan, so kumukuha siya ng simpatya sa mga FW. Pero by the way, mga kababayan, ito yung gusto kong sabihin dito. So, nung nabasa ko nga po yung complaint dito nga po kay Ignacio, kay Arnel, actually, walang binabanggit dito tungkol sa pagbili ng lupa eh. Ang binabanggit dito yung 100 million na posibleng kickback. Tandaan nyo, ito, pakita ko sa inyo yung pakita ko sa inyo yung reklamo kay Arnel. No, mga employee mismo ng OWA. Okay. Actually, napakita ko na to, pero papakita natin ulit. Okay, saan na ba yun? Ito yun eh. Yan, okay yan. So, lakihan natin para makuha natin. So, yan. So, ito, kailan ba to? So, March 31, 2025. Yan na. So, sumulat po yung mga empleyado ng OWA. No, at ang nakalagay dito, no, tingnan natin to Lubos po ang aming pagkakabahala sapagkat hayagan po ang pagpapahayag ni Ignacio. Tinatawanan lang daw po ni ES Bersamin yung complaint.
laban kay Ignacio. Okay. So yung reklamo kasi dito mga kababayan, sabi dito, maliwanag na ang transaksyon na ito ay kontrolado at ipinilit ni Ignacio at Sinclair bilang buyer at si Mr. Medina bilang seller. Kahit na ang Realty Corporation ay ang may-ari ng lupa ay si Mr. Medina. Ang representative, ang parehong side ay walang approval ng board. So walang approval ng board, di ba? Sa kanilang actions, lalo na sa pagsasagawa ng supplemental agreement na naging basis para pag-release ng 36 million piso kay Medina na agarang ni-release ng cash department ng OWA sa pangalan ni Mr. Medina. Yon. So merong binabanggit dito po na 36 million peso. 36 million. Oh. So ito daw po ibinigay daw po kay Mr. Medina. At ang isa pa dito, yung dito may part pa dito, no? Ang seller po ng lupa ay isang korporasyon ng negosyo ay real estate. Alam ng mga abogado ng OWA at mga abogado ng seller na dapat ang bayaran ng buwis sa bilihan ng lupa na ito ay VAT at hindi capital gains. Subalit si Sinclair, Ignacio at Medina, kasama na ang abogado ng OWA at ng seller ay nagkasundo na ayusin na lang sa BIR ang RD at palabasin na capital gains ang bayaran at paghahatian nila ang nakupit na 84 million piso. So merong merong 84 million na pinag-uusapan at saka 36 million na pinag-uusapan dito. So in total 100 million, no? Tama ba? 110 million, tama ba? O parang 120 million, no? So ayun po yung problema. Actually, sinasabi nga po ni Arnel Ignacio na demand naman daw sa proseso yung pagbili ng lupa. Oo, tama naman. Pero yung pagdating po sa bayaran, bakit nagkaroon po ng anomalya doon sa tax? Di ba? At in the first place, bakit binayaran sa tao, hindi sa korporasyon yung lupa? So doon po sumabit. Hindi yung sinasabi ni Arnel Ignacio dito na walang problema sa pagbili. Sa pagbili, wala tayong problema doon. Pero yung mismong bayaran, na unang-una, dapat, ang babayaran dapat dito korporasyon, pero bakit isang tao lang? And besides, dapat nga po yung VAT, na babayaran dapat po ng seller, napunta po sa gobyerno. So, ano yun? Kasi, ang pagkakaintindi ko dito, ang pagkakaintindi ko dito, posibleng magkaroon ng double taxation to. O nagbayad si seller, nagbayad din po ang gobyerno. So hindi naman pwede 'yon. So merong naiwang tax. So saan napunta 'yon? And by the way, meron pa isa dito, no? Saan ba 'yon? Ito. So yung 100 million na isa pa, no? Sabi dito, noong September 12, 2024, ay galit si Ignacio at ipinatawag ang Execom at members ng COLA. At kung saan ay todo-todong pinagalitan si Deputy Administrator Quino sa hindi pag-release ng 50% payment kay Mr. Medina ng documentary requirements na hindi pa naisasubmit pero hindi pa naibigay ni Medina. Pinilit kay Ignacio ang cash division na i-release ang 50% na bayad. Takot ng mga officers ng OWA kay Ignacio dahil sa style niya na humiliation in public. Yan, so nagmamadali nga sa Ignacio, no? Pagkaraan ng ilang araw ay galit si Ignacio at ipapa-refund sa seller ang 100 million na taxes na binayaran nito alinsunod sa contract to sell at deed of sale. Ang pag-refund ng 100 million taxes ay plano at mungkahi ng Deputy Administrator Emma Sinclair. Galit na galit at nasinisi ni Ignacio si Deputy Administration Quino dahil sa ayon kay Ignacio ay kapabayaan ni Quino na dapat daw OWA ang magbabayad ng 100 million taxes. Samantalang dumaan sa masusing review ang both parties ng ang contract to sell and deed sale, no? So usaping lupa pala talaga ito. No, so may binabanggit pa dito ng 100 million. No? So, yun. So ngayon, ito yung sinasabi nga natin. So dapat itong yung sinagot nga po ni Arnel, hindi po yung pagbili ng lupa. Di ba? So by the way, no? So ang point natin dito, nangyari pala itong transaction nung panahon pa pala ni Digong. Well, to be fair, wala namang sa tingin ko kasi hindi naman po kasi maglalabas ng pera yung DBM kung medyo maanomalya po yung transaksyon. May nilabas na pera 1.4 billion .
Pero pagdating nga po sa bayaran na doon medyo may problema tayo, di ba? So yun mga kababayan, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa sagot ni Arnel Ignacio? So, well, karapatan niya naman magsalita, di ba? Pero harapin niya na lang ito sa korte. And by the way, no, lagpas 15 million nga po yung sinasabing anomalya dito. So pasok po ito sa plunder. Well, ako naniniwala naman ako na may hustisya. Kung walang kasalanan, di wala. Ganun na naman kasimple yun, di ba? So yun, sa comment lang po sa baba, mga kababayan, no, tungkol nga po dito sa topic natin. So dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.